Ang reading mo, Taurus, welcome back to our channel na may nasa mabuti kayong kalagayan for watching the channel. This is a general reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Five of Swords. I feel like yung energy mo, nasa sense ko na naandun yung mga bagay na iniisip mong baguhin sa buhay mo, sa mga nangyari sa nakaraan na hindi mo nagustuhan, nais mo yun na mabago, may ayos, at yung makikita mo na nandoon yung mga bagay na hinahanap mo na mangyari sa buhay mo na pagbabago. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na may mga bagay ka dito na iniisip na makuha. Binibigyan mo ngayon ng paraan kung ano yung magagawa mo pa doon na pwedeng makabuti dun sa sitwasyon na yun. And nakikita ko yung nagkakaroon naman ng contentment doon sa mga dumarating sa buhay mo. Some of you pwedeng may nagkakaroon ng grow yung financial, nagiging stable yung pasok ng pera. Andun yung you need to yung habaan, yung pasensya mo. Huwag magpadalos-dalos sa mga desisyon. Kung hindi ka pa ready to face or mag-decide right now, pwede mo naman yun ipagpabukas. Kapag handa ka na mag-decide, mag-desisyon, dun mo isettle lahat. Para kung ano yung mga bagay na mangyari, ready ka dun sa kahinat-nat ng sitwasyon or ng desisyon mo. You're thinking to invest. Iniisip mo kung ano yung magagawa mo na mapaunlad yung pera mo, yung hanap buhay mo. And andun yung may mga bagay ka dito na gusto mong paglaanan ng panahon mo, ng oras mo, ng mga bagay na para sa'yo importante. Marami kang challenges na pinagdaanan sa buhay. Iyon yung nagpatatag sa'yo, nagpatibay. Right now, nandun sa point na kapag may mga naalala ka pa na nangyari sa buhay mo sa nakaraan, naiiyak ka pa rin. And also, hinahanap mo yung pagmamahal na mararamdaman mo. Yung pag-aaruga na alam mong deserve mo yun. Nalilito ka kung ano yung pipiliin mo eh. Kung ano yung uunahin mo, hindi mo alam kung ano yung dapat mong gawin dito. May mga plano ka na gusto mong umpisahan, pagtrabahuan, or may mga iniisip ka dito na way kung paano magsisimula doon sa pera mo na kumita ka, may pagkakitaan ka. This person is very passionate. Gagawin niya lahat ng makakaya niya para maabot yung pangarap niya or makuha yung atensyon ng isang tao. Either you or someone sa buhay mo. Clarify natin ang Nine of Pentacles, Death, and Seven of Wands. May paparating dito na financial
matter to na alam mong pinaghirapan mo din. Ginawa mo lahat ng mga kaya mo dito para mabago yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi may mga changes dito na darating. Kumbaga, big transformation to para sa'yo. Dun sa passion, at the same time, connected siya sa pera. May mga bagay ka dito na iniisip na pwedeng makatulong doon, na mapaunlad mo yung pamumuhay mo, yung financial mo. Clarify natin ang Queen of Pentacles. 5 of Wands and 6 of Wands. Malalagpasan mo rin yung mga bagay na para sa'yo nag-struggle ka doon. Nag-invest ka, naglaan ka ng panahon, oras, binigay mo lahat. Pero, you feel struggle pa rin sa situation na yun. Pero malalagpasan mo siya yun. Unti-unti mong makukuha din kung ano yung gusto mo. May ialis mo rin yung sarili mo doon. Sa mga gulo na yan. Clarify natin ang Queen of Cups. The Devil and Queen of Wands. Andun yung may mga bagay dito na you feel connected dun sa nakaraan. Pwedeng person, nagkaroon ng pagtatalo. Unti-unti na nag-heal yung situation. Nagiging okay ka na. Clarify natin ang Page of Pentacles. 4 of Wands and 9 of Swords. Andun yung sadness. And also nakikita ko dito na pwedeng may marriage na involved. And ayun yung isa sa nagpapalungkot sa'yo eh. It is connected to passion and marriage. Taong minahal mo na nagpapalungkot siya. May mga bagay dito na nararamdaman mo yung stress or nag-overthink ka lang. Kasi iniisip mo kung ano pa yung paraan na magagawa mo para may ayos yung pamilya, yung mga mahal mo sa buhay. Gusto mo maisettle lahat. Gusto mo maging okay lahat. And nag-overthink ka dahil may mga bagay na dumarating o nangyayari na hindi mo inaasahan. Ang buhay kasi hindi naman palaging dapat sa gusto mo lang aayon. Palaging maganda na mga dumarating. Hindi ganun eh. Kailangan na yan i-balance. May dumarating na problema, may dumarating na magandang bagay sa buhay natin. Kasi kung puro masaya ka lang, hindi mo matutunan ano yung pakiramdam ng kalungkutan. Paano mo may i-improve yung sarili mo? Paano ka magiging matapang? Paano mo ma-overcome lahat ng pagsubok kung hindi mo ma-experience lahat? Dapat na mas magpakatatag ka. Meron natin Temperance. Wheel of Fortune and Temperance. Nakikita ko dito na nagkaroon ng end of cycle na dun sa mga nangyari sa buhay mo. And may new cycle na napapasok dito. Kailangan mo lang matutunan na i-balanse yung mga dumarating sa buhay mo para hindi ka mapagod at pag-isipang mabuti yung mga desisyon para hindi ka magkamali. Clarify natin ang strength. Knight of Cups and 3 of Swords.
andun yung unti-unti mo nang nalalagpasan tong pain na to, nagiging masaya ka na, or pwedeng itong person sa past mo na masyado siyang nasaktan pero na-overcome niya yung pagsubok na yun. Ngayon, mas iniisip niya na ipakita yung nararamdaman niya towards you. Clarify natin ang Two of Pentacles, the Hangman, and the Fool. Nakikita ko dito na urong-sulong ka ito sa mga gusto mong umpisahan or pasukin. Pwedeng trabaho, something na mag-start sa buhay mo. Hindi ka makapag-decide kung gagawin mo ba o hindi. Kasi may mga bagay na gumugulo sa isipan mo kung kaya ko ba itong gawin, kaya ko bang makuha to, kaya ko ba na magawa to. Hanggang lagi kang nag-overthink, hindi pa nangyayari. Meron pa natin King of Wands, Page of Swords, and the World. This person wants to talk to you and gusto niya yung magkaayos, yung katahimikan, magkaroon ng clarity. And also, andun yung communication eh. Or pwedeng ikaw din to, hinahanap mo yung kapayapaan sa isipan mo, sa puso mo. Minamanifest mo na mabago yung mga nangyari na para sa'yo, magulo yung kalungkutan na yon. Gusto mong maialis. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Release and surrender. We shower you with blessings of our radiant love. Open your arms and release the challenges that you have held tightly gripped within your hands. Open your hands, arms, and heart to our love and assistance. Ang mensahe ng yung gabay na i-release mo, tanggalin mo yung mga bagay na gumugulo sa isipan mo, yung mga negative, at i-surrender mo yun kay God. Tanggalin mo yung mga nagpapaalala sa'yo or mga wino-worry mo na nangyari sa buhay mo. Yung mga bagay na gumugulo sa isipan mo. You need to release, leave it all behind sa nakaraan mo, sa isipan mo. Mas maganda na palitan mo ng mga positive thoughts and things na gusto mong ilagay sa isipan mo para hindi ma-block yung blessing na darating sa'yo. Also, yung outcome na papasok sa buhay mo is kung ano kasi yung iniisip mo, yun din yung darating para sa'yo. Siyempre kasi kung masaya ka, masaya din yung mga tao na sa paligid mo, mas na-attract niya yung blessing. Dapat mo lagi na isipin na yung mga problema na binigay sa atin, meron niyang reason na kailangan natin matutunan at malaman kung bakit yun binigay sa atin. Basta magdasal ka lang palagi, gawin mo yung makakaya mo sa mga dumarating sa buhay mo. At itong yung reading, Taurus, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.